Ang Ilocos ay napapalibutan ng tubig, alat at kabundukan. Kaya kung ano man ang hilig mo, siguradong mag-enjoy ka dito. Ngayong araw na ito, hayaan yung ipasyal namin kayo sa isa pang nakatagong kayamanan dito sa Bantay, Ilocos Sur. Lang. Bago umalis ang grupo ay namalengke muna kami para sa aming babauning pananghalian sa aming pupuntahan. Tayak Bantay papunta ang grupo para doon sunduin ang makakasama naming magkikitrip. Sila ang lumapit sa amin para iparanas ang kanilang trip adventure. May gawang kalsada papunta sa falls kaya madali naming naipasok ang aming sasakyan. Dahil first time pa lang namin pupunta dito sa lugar na ito, ay hindi kabisado ni Mang Edison ng daan, kaya't nagkalito-lito kung saan papasok. Hoy Mang Edison, tingnan mo! Kamusta yung daan? Okay naman. Mas na medyo mahirap lang kasi damo-damo lang. Sa dams, akit ka talaga sa bundok eh. Hanggang dito na lang ang kinaya ng aming sasakyan dahil hindi na ito makakapasok sa aming pupuntahan. Kaya't ang susunod naming challenge ay maglakad. Ngayon, andito na tayo sa Barangay Tayak dito sa Bantay. Dito na lang makakarating yung sasakyan natin. Kaya ang gagawin na lang natin is may mahigit kumulang siguro 30 minutes na lakaran. Makakasama namin ang grupo na nag-imbita pagpunta sa falls na sina Elord, Sir John, Tom, Mike, Jessie, Mike. kami ang guest strippers ngayon ni Stripper Gem. Yung tubo na yun yung daanan ng tubig papunta sa Vigan. Tapos hanggang dito bundok siya doon. Kaso, dinaanan ng tubig. Sa aking kinatatayuan ay dating bundok, pero sa malakas na bagyo ay nagkaroon ng landslide at inagos ang lupa. Kailangan din naming tawirin ang mga ilog, pero dapat doble ingat para makaiwas sa disgrasya. Habang naglalakad naman kami ay masaya namang nagkukulitan sina Ryan at Jobs. Sandali. Meron kaming kasamang guide para hindi mawala sa lugar na ito dahil magubat ang dinadaanan namin papunta sa falls. Dito ay nakakita kami ng mga nakataling bikal sa Ilocano. Dito sa Tayak, isa daw sa pinagkakakitaan ng mga taga dito, yung pagbebenta ng bikal sa Ilocano eh. Kinukuha sa bundok. Itong dumadaloy na tubig dito sa ilog ay galing sa pupuntahan namin. At katulad din ng mga napuntahan naming falls na ang mga bato sa ganitong ilog ay madulas, kaya iba yung ingat ang aming ginawa. Sa hindi kalayuan ng ilog na aming tinatawid ay napansin ko ang pakas ng landslide na ito. Sa sanhi ng pagbuho ng part ng bundok na to is yung mga nagdaraang mga bagyo, tapos siguro na rin yung mga nagputol na kahoy na hindi ko alam kung pagagawan natin o dahil lang sa talagang nature yung gumawa. Taking me away so fast, taking me away so fast.
Sa layo ng aming nilakbay, mga tinawid na ilog at inakyat na bundok ay nakakita kami ng isang kubo na pwede naming pagpahingaan. Itong kubo na to, dito sa gitna ng kagubatan, dito tumutuloy yung nagbabantay. May bantay dito kasi nga yung tubig na, yung falls na pupuntahan natin, doon nagagaling yung tubig nila. Tubig sa Vigan, Nawasa. Ating alamin kung bakit binabantayan. Ano ba to? Lalayas ba to? Pasaway ba to? At ating bisitahin, mga kaibigan. Tara na! Bale yung nasa likod ko, yan parte yan ng falls na pupuntahan natin. Pero dito pa lang maganda na. Pero sabi ng mga nila Mike, yung grupo nila Mike, mas maganda daw doon kaya doon tayo pupunta. Yung nadaanan namin na to, itong kahoy na to, may nakasulat na pangalan. Ito yung senyales na marami talagang dumadayo sa lugar na to. Kapansin-pansin na umulan kahapon dahil basa at madulas ang aming inaakyat na ibang parte ng bundok na ito. Ang kagandahan pa nito ay may nagawang mga tubo na daanan ng tubig na ginagamit naming hawakan para mapadali ang aming pag-akyat at laking tulong ito. Pag pumupunta tayo sa mga ganitong lugar, kailangan doble ingat kasi yung mga daanan delikado. Tapos yung hulugan mo is bato. Kaya ingat talaga. Susunod sa trip lang, tatawirin namin ang isang nagdaang landslide at samahan nyo pa rin kami sa aming napakasayang adventure na trip.